Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Okay, pag-usapan natin itong balita na sinabi ni Eddie Hearn na ito si Naoya Inoue ay dapat tanggalan ng WBA belt. Kasi naman, iniiwasan daw ang ganyang bata na si Akhmadiliev. Totoo ba yan? At ang tanong ko sa inyo, dapat ba talaga na tanggalan ng belt itong si Naoya Inoue? Kung hindi nyo alam, ay ito pong si Naoya Inoue ay kinikriticize nito ni Eddie Hearn na mahina daw ang mga kinalaban. Ang dalawang huling kinalaban po ni Naoya Inoue ay si Yi Jun Kim at syempre ang before that ay si TJ Duhaney na kanya po talagang binugbog lamang at totoo naman na easy work lamang. At ang sabi ni Eddie Hearn pag hindi pa daw itong si Naoya Inoue labanan itong si Akhmadiliev ay dapat tanggalan ng belt. Ito po yung aking masasabi po dito sa sitwasyon na ito. Unang-una sa lahat, yung labang kay Yi Jun Kim, hindi namang kasalanan niya ni Naoya Inoue dahil replacement lang naman yan si Eugene Kim. Kumbaga, ang kalaban talaga ni Naoya Inoue, para lang po in fairness, ay si Sam Goodman na mandatory din naman ng, I think, either the WBO yata siya at saka IBF mandatory. Ngunit, sa kasamang palad, itong Sam Goodman ay hindi makakalaban dahil nga, magkasunod na buwan, injured. So, sayang yan. So, si Akhmadiliev, WBA mandatory yan. So, sa tingin ko, sa totoo lang, hindi pa dapat ma-strip si Inoue sa ngayon. Pero, pag yung sunod na laban niya ay hindi pa si Akhmadiliev, pwedeng pag-isipan na. Kasi, kumbaga, kung pipili na naman siya ng isa pong, kunwari, for example, WBO, IBF, or WBC, at ayun na naman ang papakinggan niya, parang iniitsipera niya yung WBA. Kumbaga, parang ganun ang dating po. Kaya, si Naoya Inoue, he has two options. I think the best option is WBA, mandatory kay Akhmadiliev. I think siguro at this point, sa super bantamweight, gaya na sinabi ko, wala rin naman makakatalo kay Naoya Inoue. I don't think si Akhmadiliev kaya din talunan nito si Inoue. Although, I think he's the most formidable opponent sa super bantamweight. So, before he go up to weight, to 126, if he doesn't want to go up yet, itong si Akhmadiliev talaga sa tingin ko pinakamagandang makakalaban niya. Kung hindi si Akhmadiliev, may Picasso, kasi hindi mauubusan ng mandatory. Yan ang problema. At ang isa pang issue, yung mga mandatory niya, sa totoo lang, wala naman ding binatbat. So, sa akin lang, mas maganda na umakyat na siya. But if hindi niya pa rin labanan si Akhmadiliev, agree na ako kay Eddie Hearn na dapat siguro, pag hindi niya labanan si Akhmadiliev, bitawan niya ng WBA belt para magkaroon naman ng chance si Akhmadiliev na lumabang. Kasi ang tagal niya na nakatenga. Yun ang problema kasi pag pag ang belt, hawak lang ng isang tao. Which means, isang beses lang niya, kayang depensahan yan. Kumbaga, kung may mandatory yung apat na the belts, isa-isa niya yan. Although, syempre, pag inisa-isa mo, pag kinalaban mo, apat kagad nakasalalay. Pero, ang tagal pa rin ng iniintay. Especially pag hindi na bata yung boksingero. So, yun po. I think the best next step for Inoue is to fight Akhmadiliev. But what could happen is he could fight someone else na mandatory din. Kaso alam mo na, I don't think malakas yan. Ano sa tingin nyo, guys? Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.